Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1381. Tumango si Helena bago siya sumulyap sa mga Tudors at pinaalalahanan sila, inaasahan ko na ang lahat ay maaaring panatilihin itong lihim at hindi sabihin sa sinumang pumatay sa kanya, maunawaan. Bagaman itinakda ang mga patakaran, mahihirapan pa rin tayo sa hinaharap sa sandaling alam ng master ng pamilya ng Hunts kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Panipi. Huwag kang mag-alala, tiyak na panatilihin natin itong lihim, ipinangako ng bawat miyembro ng pamilyang Tudor na naroroon habang tinapik nila ang kanilang dibdib sa kanilang panata. Inisip ni Helena ang tungkol dito at isang nakasimangot na graced ang kanyang mga tampok muli nang lumingon siya kay Jackie. Jackie, paano kung bumagsak tayo sa unang batang Master Hunt? Nagsalita siya. Ito ay wala kung hindi natin siya makilala, ang isang away ay hindi maiiwasan kung mabugbog tayo sa kanya. Ang taong ito ay may mas malakas na kapangyarihan ng labanan kumpara sa pangalawang batang master. Panipi. Tumahimik si Jackie ng mabuti habang bago siya time na sumagot, tingnan natin kung paano dumaan ang mga bagay. Kung wala tayong pagpipilian, maaari lamang nating isipin ang isang paraan upang patayin siya. Hindi natin siya papayagan na patayin ang ating mga tao subalit gusto niya. Panipi. Alam ko na mayroon kang isang kahanga-hangang kapangyarihan ng labanan, ngunit nag-aalala pa rin ako. Nag-aalala ako tungkol sa problema na makakasama natin kung namamahala siya na tumakas. Bukod doon, kailangan din nating patayin ang tao mula sa pamilyang Hunt na nakatakas pabalik doon. Maliwanag na nababalisa si Helena. Natatakot siya na malaman ng pamilya ng Pangangaso ang nangyari. Bumantong hininga si Jackie, pakiramdam na medyo mababa ang masidhing. Ito ay para sa pinakamahusay na kung hindi natin sila mabubugbog. Gayunpaman, gagawin ko ang aking makakaya kung mangyayari tayo sa kanila. Kailangang banggitin na ang parehong mga batang masters ng pamilya ng Hunt ay hindi kapani-paniwalang may talento. Ang pangalawang batang Master Hunt ay naging mabuti, at ang unang batang master ay, sa katunayan, mas mahusay kaysa sa kanya. Ginawa nitong hindi sigurado si Jackie dahil wala siyang ideya kung maaari niyang patayin siya. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Jackie, tiyak na magagawa niya ito. Matapat si Daniela na matapat dahil lahat siya ay masyadong tiwala kay Jackie. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay ng grupo ang kanilang mga trepeyo. Sapat na, alam ni Helena at ang iba na alam ni Jackie kung paano linangin ang mga table tasks, kaya pinayagan nila siyang pumili muna sa mga sangkap na angkop para sa paglilinang ng mga table tasks sa mga tuntunin ng masiglang damo habang kinuha nila ang naiwan. Nang gabing iyon, hindi nila mahahanap ang isang yungib na sapat para sa kanilang lahat na magpahinga. Bukod doon, si Helena, Venus, at ang iba pa ay may mataas na katapangan na labanan, kaya hindi na kailangan iyon. Natagpuan nila ang isang walang laman na balangkas ng lupa at nagsimula ng apoy. Handa silang gumugol sa gabi na nakapaligid sa apoy habang nag-aayos ng maraming tao na tumalikod sa panunood. Libre si Jackie ngunit hindi niya hinayaan ang oras na mag-aksaya. Kinuha niya ang peel furnace at sinimulan ang paglilinang ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya na ibigay kay Helena ang isang first grade premium peel, at ayaw ni Jackie na may utang. Ang ano pa man niya, nais niyang bigyan siya ng tableta sa lalong madaling panahon upang ang pasanin ay maiangat sa kanyang isip. Gayunpaman, ang unang pangkat ng mga sangkap ay nabigo sa pinakamahalagang bahagi sa oras na ito sa paligid. Sa pangalawang pagkakataon, kumuha si Jackie ng isa pang batch ng mga sangkap at matagumpay na nilinang ang tableta. Ginawa ko ito. Tumingin si Jackie sa tableta sa kanyang mga kamay at tumango sa kasiyahan. Ang kulay ng tableta na ito ay medyo mabuti. Haha, ito ay para sa akin, di ba? Tiningnan ni Helena ang tableta na may pag-asa. Ang malabo na aroma ng tableta ay nagpalunok sa kanyang laway. Siyempre, ito ang ipinangako ko sa iyo. Ngumiti si Jackie at walang pasubali. Ang tatlong kagandahang ito ay pinamamahalaang makakuha ng tatlong table tasks mula sa kanya, at ang kamangha-manghang bahagi ay ang kanilang mga dahilan ay nagparamdam sa kanya na kailangan niyang ibigay sa kanila. Matapos ibigay ang tableta kay Helena, natagpuan ni Jackie ang isang lugar bago siya nagsimulang tumingin sa pangalawang baitang na elementarya na remedyo na nakuha niya mula sa pangalawang batang Master Hunts Marshall Singsing. Isinasaalang-alang ang araw ay hindi pa sumikat at maaga pa. Ang mga imahe kung paano linangin ang tableta na ito ay lumitaw sa kanyang ulo habang sinuri niya ang remedyo ng tableta. Kabanata 1382. Ang isa pang dalawang araw ay lumipas at si Jackie at ang iba pa ay nakilala ang mga miyembro mula sa pamilyang Tudor at pamilya Cabello sa kanilang paglalakbay, na nadagdagan ang laki ng kanilang grupo.
Si Jackie at ang kanyang grupo ay hindi kumuha ng mga bilanggo ng ang mga miyembro mula sa pamilyang Hunt, ang pamilyang Trevino, at ang pamilyang Lagorio ay sumalakay sa kanila. Kinuha ni Jackie ang 40% ng mga trepeo na nakuha nila habang ang Tudors at ang Cabelos ay tumagal ng 30% bawat isa. Kuwait, sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang mga pagbabago sa malaking asul na takip ng ilaw mula sa labas ng takip. Nakita mo na ba iyon? Dapat mayroong halos 200 tao mula sa pangkat na iyon ng mga tao, hindi. Patuloy silang tinanggal ang mga light spot at tumataas pa rin ang bilang. Ang isang nakatatanda mula sa isa sa mga pamilya ay hindi makakatulong ngunit nagbuntong hininga. Sa sandaling ito, hindi masyadong maraming mga tao na gumagalaw na nag-iisa, nagtipon sila sa mga pangkat na nabuo ng 12-dosenang mga tao o 10-10 tao. Mayroon ding mga pangkat na halos daan-daang tao. Gayunpaman, may 2 pangkat lamang na may kahanga-hangang bilang ng mga tao. Panipi. Tama iyon. Nagtataka ako kung aling pamilya ang mga taong ito. Mabilis silang nagtipon. May isa pang pangkat ng mga light spot na may malaking bilang ng mga tao, ngunit nananatili sila sa lugar na iyon at hindi gumagalaw. Ang mga tao mula sa magaan na pangkat na ito ay dahan-daang lumapit sa ibang pangkat. Natatakot ako na ang iba pang mga light spot ay lalabas sa lalong madaling panahon. Isang tao muli na sinuri ang sitwasyon sa screen. Mayroong lamang 10 araw na natitira para sa kompetisyon, at halos 1/3 ng mga light spot sa screen ang nawala. Nangangahulugan ito na ang 1/3 ng mga Predai user na pangkalahatang namatay sa kagubatan. Maraming mga miyembro mula sa iba't ibang pamilya ang nagsimulang makaranas ng isang alon ng sakit ng puso, lalo na ang mga miyembro mula sa pangalawang klase at pangatlong klase na mga aristokratikong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang mga masters mula sa mga pamilyang ito ay walang mataas na katapangan at hindi maihahambing sa 8 pamilya ng anino. Naisip nila kung ilan mula sa kanilang mga pamilya ang namatay. Ang pinakamahalagang bahagi ay dahil mayroong 10 araw na natitira, ang karamihan sa mga tao ay nagsimulang lumipat patungo sa Kobe Mountain, na matatagpuan sa gitna ng kagubatan, upang magtipon. Tiyak na bumababa ang mga tao tulad ng mga langaw sa sandaling magkita sila sa bundok, mas mabilis kaysa dati. Kung iyon ang kaso, ang ilan sa mga pamilya ay magdurusa ng malaking pagkawala. Master, sa palagay mo ba ang pinakamalaking pangkat ng mga light spot ay mga miyembro ng aming pamilya? Ang unang elder ng pamilya ng Hunt ay lumakad ng 2 hakbang pasulong at nagsalita kay Jared ng marahan pagkatapos niyang sumulyap sa screen. Ang pangalawang batang master ay maaaring patay, ngunit huwag mag-alala tungkol dito. Ang unang batang master ay tiyak na hahanapin ang pumatay at papatayin siya upang maghayganti sa pangalawang batang master. Panipi. Sumakit ang puso ni Jared sa pag-iisip ng kanyang pangalawang anak. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin at sinabing may mababang tinig, nagtataka ako kung aling master ang may kakayahang pumatay kay Chet. Sana, ang panganay ay maaaring maghayganti sa kanyang nakababatang kapatid. Panipi. Huwag kang mag-alala, Master. Tiyak na maghihiganti si Cloud sa batang Master Chet, pinapaginhawa ang unang nakatatanda ng Hunts. Tumahimik siya ng ilang sandali bago siya magpapatuloy, kahit gaano ito, ang aming pangalawang batang Master ay hindi malulungkot dahil ang mga Predai user mula sa ibang mga pamilya ay kasama niya sa buhay. Si Jared, gayunpaman, ay ngumiti ng mapait. Sa kasamaang palad, nagdusa kami ng napakalaking pagkawala sa oras na ito. Si Chet ay hindi lamang may talento, ngunit siya rin ay isang alchemist. Isang pangalawang grade na alchemist. Maaaring linangin niya ang pangalawang grade premium na table task pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos nito, ang aming pamilya ng Pangangaso ay magiging. Ang puso ni Jared ay napuno ng panghihinayang nang isipin niya ito. Ikinalulungkot niya ang kanyang kawalan ng tiyaga. Ang katotohanan ay sinabihan, napakahirap na mapalitan ang posisyon ng pamilya ng Pangangaso. Ang kanyang anak na lalaki ay may kakayahang linangin ang pangalawang grade premium na table task, at iyon ay lubos na kapakipakinabang sa mga tao sa intermediate o pangwakas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Ano ang kinakatakutan ng kanilang pamilya ng Pangangaso? Ang pangkat na nagpakita ng higit sa 200 mga light spot sa screen, at ang mga light spot sa ilalim ng Kobe Mountain, sa wakas ay nakipagtagpo sa isang pangkat. Lahat ay nagsimulang magbayad ng pansin sa lugar na iyon dahil nais nilang makita kung may away. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi nila alam ang sitwasyon sa loob, natukoy nila ang sitwasyon sa loob sa pamamagitan ng pag-obserba ng aktibidad ng mga light spot at kung biglang mawala ang mga light spot. Di nagtagal ay nabanggit nila, gayunpaman, na wala sa mga light spot sa lugar na iyon ang nawala. Nangangahulugan ito na walang mga fights na nangyari doon dahil ang mga taong iyon ay sa halip ay magkasama. Kuwait, ito ay mahusay. Tingnan, tama ako nang sinabi kong tinanong kami ng batang master na maghintay dito.
Panipi. Kabanata 1383. Sa loob ng Light Shield, higit sa 100 miyembro ng puting pamilya ang nasa sabik nang makita si Jackie at iba pa. Nagtago sila sa puno, at pagkatapos nilang malaman na ito ay si Jackie at iba pa, tumalon sila mula sa puno. Mahusay, hindi bababa sa maraming mga puting miyembro ng pamilya na naghihintay dito. Si Jackie ay medyo ginhawa nang makita niya ang napakaraming puting miyembro ng pamilya dito. Natatakot siya na sa puntong iyon sa oras na maraming mga miyembro ng puting pamilya ang namatay. Hindi bababasa, mayroon ng higit sa 100 dito, at ang iba pang mga miyembro ng puting pamilya ay hindi alam kung ilan pa ang naiwan, at kung saan sila nagkalat. Kapatid na si Jackie, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan ba nating maghintay dito? Panipi. Tinanong ni Yul si Jackie pagkatapos mag-isip tungkol dito. Well, maghihintay kami ng 2 araw pa, pagkatapos ng lahat, marami pa ring mga puting miyembro ng pamilya na dapat pa ring pumunta dito. Tumango si Jackie at sinabi pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang aking Diyos, ang iyong bayan, lahat ba sila ay naghihintay dito? Napag-usapan ito dati, di ba? Naiinggit talaga ako sa iyo, hindi alam ng aming mga tao kung ano ang nangyayari ngayon, hindi namin alam kung ilan mula sa aming pamilyang Tudor ay buhay pa. Panipi. Ang isang Panginoon ng huli na tunay na lupain ng Diyos mula sa pamilyang Tudor ay nakakita ng napakaraming grupo ng mga taong puting pamilya na naghihintay dito, at napuno ng inggit. Sa kabutihang palad, maaga rin kaming dumating. Hindi sila natuklasan ng maraming tao. Kung hindi man, magiging mahirap kung sila ay nakita ng mga tao mula sa ibang pamilya. Panipi. Hindi mapigilan ni Jackie ngunit ngumiti. Pagkatapos ng lahat, natuklasan niya na ang karamihan sa mga puting masters ng pamilya na naghihintay dito ay nasa yugto ng demigod, na may 1 o 2 lamang sa paunang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, at mayroong 7 o 8 sa iba pang mga pangsyam na grade masters. Sa naturang mga masters na natipon, kung talagang nakilala nila ang isang makapangyarihang pamilya na may kaunting malakas na tao, hindi ito mapanganib. Ito ay tama dahil lahat sila ay natipon kasama ang ilang mga malakas na masters. Kung walang mga malakas, magiging mapanganib ito. Panipi. Matapos isipin ni Helena tungkol dito, seryoso siyang tumango. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa abot tanaw, isang pangkat ng mga tao ang tumakas dito, sa likuran nila, mayroong isang pangkat ng mga tao na hinahabol sila. Si Jackie, na nakaupo sa kakahuyan, ay lumipad sa isang flash, at pagkatapos ay tiningnan ito mula sa malayo. Hindi, mayroong maraming mga tao mula sa pamilyang White Family at Tudor na hinabol ng higit sa 2 dosenang tao mula sa pamilyang Trevino. Biglang lumubog ang mukha ni Jackie nang makita niya ito, at sa isang flash ay naging isang streak na lumilipad ng diretso. Kabanata 1384. Ang mga taong Trevino na ito ay talagang naging mga aso ng pamilyang Hunt. Lumipad din si Helena, ngunit hindi niya sinunod si Jackie na lumipad dahil alam niya na dapat na hawakan sila ni Jackie. Sa kompetisyon na ito, ang tanging tao na maaaring maging isang tugma para sa kanya ngayon ay marahil ang panganay na master ng pamilya Hunt. Lahat, magmadali. Bilisin, bilis. Isang maliit pa, dapat mayroong mga tao mula sa aming puting pamilya, tinanong sila ni Master Jackie na maghintay dito. Ipagpatuloy natin ang paglipad, kung may ilang mga tao mula sa aming puting pamilya, maliligtas tayo. Panipi. Ang batang babae na lumipad sa harap ay nasa huling yugto ng kaharian ng demigod. Ang nasabing isang base ng paglilinang ay napakahusay na. Gayunpaman, ang kanyang mga braso ay marumi na pula na may dugo, ang kanyang noo ay natatakpan ng pawis, at ang kanyang mukha ay bahagyang mapotla. Halatang nasugatan siya ng seryoso at pagod. Sa likuran niya, mayroong 7 o 8 katao, ang ilan sa kanila ay mula sa pamilyang Tudor, at ang iba pa ay mula sa puting pamilya. Sa likuran, mayroong higit sa 20 katao mula sa pamilya ni Hunt, at inilunsad nila ang isang galit na pagtugis sa kanila. Habol mo sila, hindi natin sila papayag. May isang tao sa pamilyang Trevino na may mabisyo na pagtingin sa kanyang mukha na pinangungunahan ang kanyang mga tauhan at sinalsal ang kanyang taybak sa harap niya. Isang taybak na si Aura ay bumaril ng diretso. Mapahamak ito. Nakita ng isang lalaki mula sa puting pamilya ang taybak na si Aura na dumiretso sa kanya, at malinaw na siya sa loob ng saklaw ng pag-atake ng kalaban. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin at huminto ng diretso, una kang magpapatuloy, kukunin ko na sila ng ilang sandali. Kung nakakita ka ng tulong, dapat kang maghaiganti sa akin. Panipi. Kapatid na Cedric. Isang babae ang lumingon sa likod at pula ang kanyang mga mata. Si Cedric White at siya ay lumaki ng magkasama. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay tulad ng isang kapatid na lalaki. Alam niya na kung nanatili si Cedric, tiyak na mamamatay siya. Novel drama.
Ngunit walang paraan, kung ang isang tao ay hindi naiwan upang matigil ang mga kaaway, posible na ang lahat ay mamamatay dito. Mayroong maraming mga tao na nanatili sa likuran upang bumili ng oras para sa lahat. Tingnan mo, may dumating upang makatulong sa amin. Ang isang miyembro ng pamilyang Tudor ay lubos na masaya nang makita niya ang isang tao na lumilipad dito. May isang tao lamang, ano ang paggamit? Kung ang kanilang base sa paglilinang ay mababa, ito ay isang parusang kamatayan. Panipi. Ang isa pang miyembro ng pamilya ng Tudor ay ngumiti ng mapait. Hindi. Napakabilis niya. Ito, parang ang batang master ng puting pamilya. Mabilis na nakita ng miyembro ng pamilya ng Tudor si Jackie na malinaw at masaya. Sa likuran niya, bahagya na pinamamahalaang ni Cedric na ipagtanggol ang aura ng tayback ng kalaban, ngunit napapagod din siya matapos makipaglaban sa mahabang panahon at tumakas ng mahabang panahon. Walang gaanong aura na naiwan sa kanyang katawan. Pumunta sa impyerno. Ang iba pang miyembro ng pamilya Trevino sa kabaligtaran na direktang nagsagawa ng isang martial art, clenched ang kanyang kamao, at sumabog ang isang suntok sa harap niya. Bigla, lumitaw ang isang kamao na nabuo ni Aura, at dumiretso patungo sa Cedric. Mapahamak ito, mamamatay na ba ako? Walang oras si Cedric upang tumingin sa likod. Naniniwala siya na pinamamahalaang niyang tulungan at maantala ang mga kalaban para sa isang habang, upang kahit papaano ay maaaring lumipad ang iba pa. Sa kasong ito, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon upang mabuhay. Kung natuklasan sila ng mga tao ng puting pamilya, dapat silang magkaroon ng isang pagkakataon na may save. Gayunpaman, tulad ng malapit na siyang mag-ungol ng kanyang mga ngipin at muli, isang figure ang sumabog at lumitaw ng diretso sa harap niya. Sa pamamagitan ng isang clenched fist, hindi niya rin ginagamit ang aura, at sumabog siya ng isang suntok. Huli na rin na gumamit ng aura. Kapag natapos na, mamamatay na ba siya? Panipi. Kabanata 1385. Si Cedric ay nakuha ng ilang sandali, at natakot siya na naisip niya na ito ay isang taong tumakas kasama niya, at bumalik muli. Habang siya ay inilipat sa kanyang puso, naramdaman niya na ang ibang partido ay masyadong bobo. Kung ang isa pa ay bumalik, hindi ba siya mamamatay din? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naramdaman niya na mukhang pamilyar sila mula sa likuran, na mukhang matatag. Ito ay Master Jackie. Mabilis niyang nakilala si Jackie, at labis siyang nasasabik. Si Jackie ay isang malakas na tao sa gitna ng tunay na kaharian ng Diyos. Bagaman hindi gumamit si Jackie ng martial arts, malakas siya. Ang martial skill ng isang demigod realm late level ay tila hindi isang mahirap na kalaban para sa kanya. Sure na sapat, isang kakilakilabot na dagandong tunog, at si Jackie ay madaling sumabog ang aura fist sa harap na may isang solong suntok, na ginagawang pulbos. Mapahamak, sino? Ang mga miyembro ng pamilya Trevino, matapos makita ang eksenang ito, ay natakot ng paisa-isa, at huminto kaagad, hindi matapang na ituloy ang mga ito. Yaong mula sa pamilya at pamilyang Tudor na tumakas dati, huminto ng paisa-isa, at tumigil. Ang taong ito ay tila ang batang master ng puting pamilya. Ang isang master mula sa pamilyang Trevino ay sumimangot. Matapos isipin ito ng mabuti, ang kanyang mukha ay naging mas pangit. Mapahamak, ang batang ito, ay nasa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Tumakbo. Sa 20 kakaibang tao sa kabaligtaran, wala sa kanila ang nasa tunay na Diyos. Matapos makilala si Jackie, lahat sila ay natakot na lumingon sila at nagsimulang tumakas, ang dating mapagpanggap at nagwawalis na aura ay matagal nang nawala. Ilang beses nang sinalsal ni Jackie ang kanyang tayback, at ipinadala gamit ang isang nakasisindak na hugis art na aura. Isang dosenang mga lalaki ang pinutol sa dalawa, at pagkatapos na maklear, nahulog sila mula sa hangin. Malaking epekto ng alon. Nagpadala si Jackie ng isa pang malaking epekto ng alon, at ang lahat ng iba pang mga tao ay pinugutan din ng ulo. Master, ikaw? Lumitaw ka rin ng napapanahon, naisip kong mamamatay ako. Tumingin si Cedric kay Jackie, labis na nagpapasalamat. Si Cedric ay isang master na napili ni Jackie mula sa isang pamilya ng sangay. Noong una niyang pinili siya ay nasa paunang yugto ng Demigod Realm, hindi kalayuan sa kalagitnaan ng yugto ng Demigod Realm. Ngayon siya ay nasa huli na yugto ng Demigod Realm. Masasabi na ang talento na ito ay napakahusay na. Ang mga taong ito mula sa pamilyang Trevino ay talagang naghahanap ng kamatayan. Tiningnan ni Jackie ang mga bangkay sa lupa, at pagkatapos ay ngumiti sa lahat. Huwag kang mag-alala, ang mga nasugatan ay dapat pagalingin muna ang kanilang mga pinsala at magpahinga muna sa loob ng 2 araw. Ang iba ay nandyan sa loob ng kakahuyan. Panipi. Master Jackie, maaari mo ba kaming tulungan? Mayroon pa kaming 12 ng mga miyembro ng pamilya ng Tudor, pati na rin ang aming batang Panginoon, na napapaligiran pa rin ng mga tao doon.
Sa wakas ay nasira kami mula sa kanila na may hangarin na makahanap ng tulong. Panipi. Ang isang babae mula sa pamilyang Tudor ay lumipad at tiningnan si Jackie na humihiling, hinihiling ko sa iyo, Master Jackie, maraming tao sa puting pamilya doon. Kung mayroong higit pa, mangyaring tulungan. Tiyak na maaalala namin ang iyong mahusay na kabaitan. Panipi. Mayroon bang maraming mga tao na nakapaligid sa iyong mga batang masters? Marahil kung gaano karaming mga tao. Panipi. Agad na tinanong ni Jackie nang marinig niya ito. Tinatayang mayroong 50 o 60 tao mula sa pamilyang Tudor. Hindi ko alam kung ilan ang mayroon. Ang mga nakapaligid sa amin ay halos 100. Pangunahin mula sa pamilyang Lagorio at pamilyang Trevino. Sa pamamagitan ng paraan, dapat ay may ilang higit pang mga tao mula sa puting pamilya, na nakasama ang aming batang Panginoon at hindi pa nakatakas. Panipi. Sinabi ng babae pagkatapos mag-isip tungkol dito. Okay, lahat kayo ay maaaring pumunta sa iba at magpahinga muna, dadalhin kita doon. Tinapon ni Jackie ang kanyang palad, kinuha ang lumilipad na taybak, itinapon ito sa hangin. Lumaki ang lumilipad na taybak, at tumalon ang babae, at lumipad sila sa direksyon ng labanan. Kabanata 1386, Master White, maraming tao sa kabilang panig. Bukod dito, ang aming batang Panginoon ay nasa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Hindi sila maaaring magmadali mula sa pagkubkob dahil may 3 sa pamilyang Lagorio sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Marami rin sila sa mga unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, kasama na mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Hindi ko alam kung gaano katagal maaaring hawakan ng aming batang master. Panipi. Lumilipad sa kalangitan, ang batang babae ng Tudor ay medyo nag-aalala. Nagmadali si Jackie upang mailigtas ang kanyang mga tao, at ang kanyang puso ay inilipat, ngunit kung nagmamadali si Jackie sa kanyang sarili, tila medyo walang ingat. Huwag kang mag-alala, pupunta lang ako sa aking sarili. Kung kukuha ako ng iba, maraming oras ang nasayang. Natatakot ako na mahuhuli ako, at pagkatapos ay hindi na makahawak ang iyong batang Panginoon. Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait at lumipad sandali. Di nagtagal, ang tunog ng pakikipaglaban ay maaaring marinig. Iyon ang direksyon, di ba? Itinuro ni Jackie ang direksyon kung saan nanggaling ang tunog ng pakikipaglaban. Oo, halos nandyan na kami. Tumango ang babae at tumingin kay Jackie. Ang taong ito ay masyadong tiwala. Tila na ang kanyang pagiging epektibo sa labanan ay talagang pambihira. Master, tapos na, patay na tayo. Ang mga tao sa gitna ay nag-aaway pa rin. May isang tao na nakatayo sa tabi ng anak ng master ng pamilyang Tudor, na naramdaman na medyo desperado sa kanyang puso. Ang bilang ng mga ito ay talagang napakaliit, at sa paglipas ng oras, bababa ang bilang. Mayroon lamang silang higit sa 30 katao na naiwan, at mayroon pa ring higit sa 70 mga tao sa kabilang linya. Malayo na sila. Ang mga taong ito ay talagang mapang-akit. Ang isang lalaki mula sa pamilyang Trevino ay pansamantalang tumigil sa kanyang pag-atake. Matapos ang isang mahabang labanan, siya ay pagod at ginamit ng maraming aura, at napapagod din siya. Haha, huwag asahan ang mga taong tumakas lamang upang makahanap ng sino man na iligtas sila. Tiyak na mahuli sila ng aming mga tao at papatayin sila. Panipi. Ang isa pang Lagorio family man ay tumawa din ng malakas, masyado kang bobo. Makinig lamang sa mga tao ng puting pamilya na nagsasabi na sumang-ayon sila na ang puting pamilya ay dapat magtipon sa gitna ng paanan ng bundok. Naisip nila na ang mga tao ng puting pamilya ay makakapagtipid sa kanila. Kahit na nahanap nila ang mga tao mula sa puting pamilya, maaaring hindi nila may save ang mga ito. Panipi. Imposibleng. Si Rufus Tudor, ang batang Panginoon ng pamilyang Tudor, sa oras na ito ay may ilang mga pagbawas sa taybakchi sa kanyang katawan, at ang kanyang mga manggas ay marumi na pula na may dugo, mukhang napakatrahedya. Gayunpaman, pinapalakpakan pa rin niya ang kanyang mga ngipin at nakipaglaban dahil alam niya na kahit na sumuko sila, hindi sila papayagan ng mga taong ito. Maaari lamang silang lumaban ng labis. Kahapon, nakita niya ang maraming mga miyembro ng pamilya ng Tudor na may sariling mga mata, na sumuko na at ibinigay ang token, ngunit sa huli ay pinatay sila ng ibang partido. Mayroong 4 o 5 puting miyembro ng pamilya dito. Kung nalaman ng mga miyembro ng puting pamilya, tiyak na babalik sila upang makatulong. Humph! Kung maaari silang magdala ng 1 o 200 puting miyembro ng pamilya, patay ka. Panipi. Kinuha ni Rufus ang kanyang ngipin, ito lamang ang kanilang pag-asa. Bagaman hindi niya alam kung maaari ba niyang hawakan ng matagal. Ang ibang mga tao ay pansamantalang tumigil din sa pag-atake. Habang ang pamilyang Lagorio at mga miyembro ng pamilya Trevino ay tumayo ng paisa-isa, tinitingnan ang mga taong napapaligiran sila tulad ng mga kordero na papatayin.
Naniniwala ako na ang mga tao ng White family at ang pamilyang Tudor ay matapat, at ang ugnayan sa pagitan ng aming dalawang pamilya ay palaging napakahusay. Sabi ni Rufus pagkatapos ng pag-greeting ng kanyang ngipin. Malakas siyang nagsalita. Alam niya na ito lamang ang kanilang pag-asa, at masasabi lamang niya na ang lahat ay hindi mawalan ng pag-asa at patuloy na papatayin ang kaaway, at maghintay para sa pagdating ng mga pagpapalakas. Kabilang sa mga puting pamilya, hindi sa palagay ko maraming maaaring lumaban. Ang isa lamang na mas malakas, na tinatawag na Jackie. Nasa gitnang yugto lamang siya ng tunay na kaharian ng Diyos, kaya kahit na siya ay dumating, walang silbi, alam mo. Panipi. Ang tao sa gitna ng tunay na lupain ng Diyos sa tapat ng pamilyang Trevino ay tumawa muli. Kabanata 1387. Master, tingnan. May darating doon. Sa sandaling ito, ang isang tao mula sa pamilyang Tudor ay biglang nakakita ng isang lumilipad na taybak sa itaas niya, na mabilis na lumapit. Naririnig na may darating, masaya si Rufus sa una. Nang makita lamang niya ang dalawang tao, ang kanyang ngiti ay agad na kumupas. Ano ang paggamit ng dalawang tao na darating? Marahil ay dumaraan sila. Ngumiti si Rufus ng mapait sa wakas, at sinabi ng walang magawa. Oo, ito ang batang master ng puting pamilya. Di nagtagal, nakilala ng isa pang lalaki si Jackie na may ngiti sa kanyang mukha. Talaga, iyon ay mahusay, ang kanyang paglilinang ay nasa gitnang yugto ng totoong kaharian ng Diyos. Panipi. Ang pakikinig na ito ay si Jackie, ang orihinal na pag-asa ng kalagayan ni Rufus ay naging medyo nasasabik. Mayroon siyang isang lumilipad na taybak, kung maaari tayong magmadali, baka magamit natin ang lumilipad na taybak upang makatakas, kahit na makatakas tayo sa kalahati, ayos lang. Ang isa pang babae, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito para sa isang habang, ay pinansin din sa kanyang puso na may isang glimmer ng pag-asa. Ang lalaki mula sa pamilyang Trevino ay kumulong ng bahagya sa sulok ng kanyang bibig, talagang maglakas loob ka bang dumating. Pinaikit niya ang kanyang kamao at sinabog ng diretso ang kanyang kamao kay Jackie. Nag-iisa ka lang, sa palagay ko oras na upang patayin ka. Ito ay magiging isang mahusay na tagumpay. Panipi. Habang sumasabog siya ng isang suntok sa harap niya, lumitaw ang isang kamao ng aura, at dumiretso kay Jackie. Huminto si Jackie na hindi kalayuan doon, at pagkatapos ng isang malamig na pag-snort, dinala niya ang kanyang kamao at pinutok ang kanyang kamao. Sa harap ni Jackie, mayroon ding isang malaking kamao ng aura. Ngunit ang kamao ng aura na ito ay malinaw na mas malaki kaysa sa kamao ng kalaban, at tila mas matatag ito. Isang napakalaking dagandong ang tunog, at ang kamao ng kalaban ay hindi nagtagal, at ang mga bitek ay patuloy na kumalat. Sa wakas, sumabog ito ng isang bang at naging alikabok. At ang kamao na sumabog si Jackie, na may ilang natitirang enerhiya, ay patuloy na sumulong at dumating sa harap ng taong Trevino. Nang makita ng lalaking Trevino ang sitwasyon, madilim ang kanyang mukha. Wala siyang oras upang magtipon ng mas maraming aura, kaya maaari lamang niyang mabulok ang kanyang mga ngipin at sumabog sa kanyang kamao. Naniniwala siya na kahit na hindi siya gumamit ng aura at walang oras upang gumamit ng martial arts, siya ay isang powerhouse sa mid-true na kaharian ng Diyos. Ang pag-atake ng kalaban ay nabawasan ng 70% o 80% ngayon lamang, kaya dapat niyang madaling tanggapin ang pag-atake. May isa pang kakilakilabot na dagandong. Sa susunod na segundo, ang pag-atake ni Jackie ay tumama sa kanya. Ang lalaki na Trevino ay nabigla ng malakas na puwersa na ito. Matapos itapon ng ilang mga 10-10 metro, bahagya niyang nagawa ang kanyang sarili at mahuli ang kanyang paa. Ang lalaking Trevino ay naglabas ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mukha ay nabigla, paano magiging malakas ang pagiging epektibo ng labanan ng batang ito. Kabanata 1388. Si Jackie ay malinaw sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ngunit sa sandaling ito, ang tao mula sa pamilyang Trevino ay naramdaman na nahaharap siya sa isang malakas na tao sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang ganitong uri ng presyon ay talagang pambihirang. Ang paghusga mula sa pakikipaglaban sa pagitan ng dalawa ngayon, pareho silang nagkaroon ng isang napaka-ordinaryong pag-atake, ngunit siya ay simpleng sa isang kumpletong kawalan. Ang taong ito ay napakalakas. Sasamahan ko ang puwersa sa iyo upang patayin siya. Ang natitirang bahagi mo ay pumatay sa pamilyang Tudor at ang mga puting miyembro ng pamilya. Si Rufus at ang iba pa ay malubhang nasugatan. Hindi nila mahawakan ng matagal. Panipi. Ang isa pang lalaki sa gitna ng tunay na lupain ng pamilyang Trevino ay nadama din ang kakilakilabot ni Jackie, at lumipad at tumayo kasama ang ibang tao. Tiningnan ni Jackie ang babaeng pamilya ng Tudor sa likuran niya, at sinabi, "Magpahinga ka." Okay. Medyo nagulat ang babae, ngunit totoo na siya ay malubhang nasugatan din.
Bilang karagdagan, ginamit niya ang sobrang aura. Matapos pag-isipan ito, lumipad siya sa gilid, tumayo roon, at kumuha ng isang maliit na espiritual na bato at nagsimulang sumipsip ng mga bato ng espiritu, na nagbabalak na ibalik ang ilang aura. Matapos iikot ni Jackie ang lumilipad na taybak, kinuha niya ito sa kanyang kamay at sinabing, sa palagay ko ay hindi ka makakaya ng matagal. Hehe, batang lalaki, kami ay 2 tao. Hanggat humawak tayo ng ilang sandali, papatayin nila ang natitira, at kapag pinapatay ang mga taong iyon, magkakasama ka namin. Makikita natin kung maaari mo kaming harapin sa iyong sarili. Panipi. Ang tao mula sa pamilyang Trevino ay nag-chalk, din na flip ang kanyang palad at kinuha ang kanyang taybak. Malamig si Jackie, masyadong tamad na makipag-usap sa walang kaparerekan sa ibang partido, at direktang iniksyon si Aura sa taybak sa kanyang kamay. Sa kanyang katawan, ang isang kakilakilabot na aura ay dahan-daang pinakawalan, at ang 2 tao sa kabaligtaran ay nadama ng isang napakalakas na aura sa isang instant. Ang batang ito ay malinaw sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang aura na ito ay masyadong malakas. Ang taong pamilyang Trevino na lumipad mula sa likuran ay hindi makakatulong sa paglunok ng kanyang laway. Kinuha niya ang kanyang taybak at iniksyon. Aura dito, nakarating ka na sa isang mataas na antas ng paglilinang at bata ka pa rin. Upang maging matapat, nakakalungkot na mamamatay ka. Bumantong hininga si Jackie at bumagsak. Sa harap niya, nagkaroon ng isang kakilakilabot na alon ng sword aura bigla. Ang alon ay nagiging mas mataas, at ito ay halo-halong sa aura na may sobrang mabilis at marahas na pagmamadali. Patayin. Ang iba pang 2 ay nagpapadala din ng 2 nakakakilabot na sword auras. 2 kakilakilabot na roars ang tunog halos sa parehong oras, lahat ng mga ito ay binomba sa pag-atake ni Jackie. Gayunpaman, ang kanilang pag-atake ay tulad ng 2 malalaking bato na bumagsak sa tubig ng lawa. Bagaman maraming mga alon, wala itong malaking epekto, at nawasak ito pagkatapos ng ilang sandali. Hindi, tumakas. Ang isa sa mga kalalakihan mula sa pamilyang Trevino ay nakita ang mga pag-atake ni Jackie na lumapit sa kanila at ang kanyang mukha ay naging map-atlas sa takot. Sa oras na ito, alam niya na ang tao sa harap niya ay kakilakilabot. Nagtataka pa sila kung nahaharap ba sila sa isang powerhouse sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Diyos ko, paano ito posible? Ang ibang tao ay nilamon ang kanyang laway at lumingon upang tumakas. Mabilis ang pag-atake ni Jackie. Tumalikod na lang sila at bago sila lumipad ng ilang metro ang layo, sila ay nahit sa likuran ng nakakatakot na alon ng aura at pinugutan ng ulo. Walang paraan, ang 2 malakas na kalalakihan ng aming pamilyang Trevino ay talagang pinugutan ng ulo ng mas mababa sa 1 minuto. Ang pamilyang Trevino at pamilya ng Lagorio ay puno ng kumpiyansa, ngunit kapag lumingon sila sa likod, ganap silang nababagabag. Mabilis na namatay ang 2 tunay na powerhouse ng Diyos. Kabanata 1389. Tiningnan ni Rufus ang sitwasyon at agad na pinukaw ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Biglang pinatay ni Jackie ang 2 malakas na lalaki. Ang pag-iwan lamang ng isa sa gitna ng tunay na kaharian ng Diyos, habang ang kanyang moral ay tiyak na mababa, ito ay umikot. Sa wakas ay naging pagkatalo sila sa tagumpay. Walang paraan, masisira ang aming mga plano. Nakita ng mid-true god ng Lagorio na tao na ang 2 ay hindi ang mga kalaban ni Jackie at pareho silang pinugutan ng ulo. Bigla siyang natakot. Sa pagtingin sa ibang mga tao dito, walang espiritu ng pakikipaglaban. Matapos ang pagngangalit ng kanyang ngipin, lumingon siya at naghanda upang makatakas. Gayunman, ang hindi niya inaasahan ay lumingon na lang siya at nalaman na nakatayo na si Jackie sa likuran niya, na nakatingin sa kanya ng may ngiti. Master Jackie, ang aming pamilya Lagorio at ang iyong puting pamilya ay nagkaroon ng napakahusay na relasyon sa nakaraan. Bagaman ang mga gawain ni Miss Lily ay nagdulot ng ilang mga salungatan sa pagitan ng 2 pamilya, hindi natin mapapansin ang nakaraang pagkakaibigan, maaari ba natin? Panipi. Tumalikod ang mga mata ng lalaki, tiningnan niya si Jackie White na may ngiti. Ang pagkakaibigan mula sa nakaraan. Nakinig si Jackie at nakaramdam ng nakakatawa sa kanyang puso. Tinuro niya ang mga bangkay ng maraming mga miyembro ng White family at sneered. Tingnan mo, ito ang pagkakaibigan na pinag-uusapan mo, hindi ba? Sa nakaraang pagkakaibigan, saktan ba natin ang mga Panginoon ng puting pamilya at makakasama sa pamilyang Trevino, ha? Kung hindi ako dumating ngayon, natatakot ako na ang mga tao dito ay mamamatay dito. Panipi. Ito ay batang Master Hunt. Ang tao ng pamilya ng Lagorio ay sumimangot, at pagkatapos ay itinuro sa likuran ni Jackie. Nahuli si Jackie, at agad na lumingon. Mula sa hitsura na ito, natuklasan ni Jackie na walang sino man ang nasa likuran niya, at nang lumingon siya muli, ang fellow family fellow ay nakaon na at lumipad ng 2 o 3 milya ang layo.
Mabilis ang bilis. Malamig na ngumiti si Jackie, at nahuli siya sa isang flash. Ginamit ng Lagorio family man ang kanyang bilis hanggang sa matinding. Naniniwala siya na hanggat lumipad siya ng mas malayo at sumugod sa kagubatan doon, inaasahan niyang makatakas. Gayunpaman, napakabilis ng bilis ni Jackie. Nang lumingon siya, hindi siya nagsasalita. Ang bilis ni Jackie ay hindi bababa sa 2 beses sa kanyang bilis. Matapos ang ilang mga paghinga, na siya ay nasa likuran niya. Pumunta sa impyerno. Sumabog si Jackie ng isang suntok, at ang makapal na aura dito ay nakabalot ng kanyang kamao na may malakas na pagbabago-bago. Sa sandaling nakita ito ng lalaki, kailangan niyang tumigil kaagad, at sumuntok din. Napakaganda ng kapangyarihan ni Jackie. Sa susunod na segundo, sumabog siya sa lupa tulad ng isang kanyan. Ang isang maliit na hukay ay lumitaw sa lupa, at ang lalaki ay naglabas din ng isang bibig ng dugo. Mangyaring, hayaan mo akong umalis, alam kong mali ako. Ang lalaki ay patuloy na umuubo ng dugo, nakatingin kay Jackie. Pumunta at magmakaawa sa mga pinatay mo dati. Malamig na ngumiti si Jackie, at pinatay ang kalaban ng isang solong suntok. Matapos ibagsak ang singsing ng kalaban, sumabog si Jackie at muling lumipad. Matapos makita na pinatay ni Jackie ang 3 mid-true na mga powerhouse ng Diyos na mabilis, ang iba pang 12-dosenang mga tao, ganap na na-demoralized, at pagkatapos ng maraming mga tao na namatay, tumakas ng paisa-isa. Gayunpaman, sa ilalim ng pagtugis ni Jackie, sa huli ay ilang mga tao lamang ang halos sumugod sa kagubatan at nakatakas sa isang sakuna. Lahat ay pinugutan ng ulo. Napakaraming tao, lahat kayo ay malubhang nasugatan at hindi mahuli, kung hindi man, namatay silang lahat. Bumalik ulit si Jackie at sinabing may ngiti ng ngiti. Kabanata 1390. Haha, ikaw ay masyadong sakam. Tumawa si Rufus ng malakas na, pagpatay ng napakarami sa kanila sa oras na ito ay nasiyahan ako. Kung dumating ka mamaya, sa palagay ko ay patay na tayo. Panipi. Oo, Master Jackie. Salamat sa iyo, kung hindi man kami ay patay. Ang mga taong iyon ay hindi susuko. Sinabi ng isang master mula sa puting pamilya na may damdamin. Hayaan mo, linisin mo na ang larangan ng digmaan, dadalhin kita kasama ang aking lumilipad na taybak pagkatapos, at pumunta upang salubungin ang puting pamilya, Pamilya Cabello, at Pamilya Tudor. Ngumiti si Jackie at sinabi sa lahat, Pamilya Tudor, mayroon bang mula sa pamilyang Tudor doon? Matapos marinig ito ni Rufus, naiilawan ang kanyang mga mata at masaya siya. Hindi marami. Naghihintay silang lahat sa amin sa kakahuyan sa ilalim ng bundok. Tumango si Jackie at sinabi, Pamilya ng Tudor, halika dito. Tinawag ni Rufus ang pamilyang Tudor, pagkatapos ay lumuhad at yumuko kay Jackie. Salamat, Master Jackie, sa pag-save sa amin. Ang iyong dakilang kabaitan, maaalala ito magpakailanman. Panipi. Salamat, Master Jackie, sa iyong kabaitan, hindi namin malilimutan. Ang iba pang mga masters, na ngayon ay nakaluhod sa lupa, sa harap ni Jackie ay sumigaw. Bumangon ka sa inyong lahat, ito ay labis, hindi ito malaking pakikitungo. Nahihiya si Jackie at tinawag ang lahat. Master Jackie, bibigyan kita ng lahat ng mga spoils. Diretso na sinabi ni Rufus pagkatapos mag-isip tungkol dito. Hindi. Pinatay mo ang napakaraming tao mula sa pamilyang Trevino at pamilya ng Lagorio at nais mong ibigay sa akin ang lahat ng mga nasamsam. Panipi. Matapos makinig si Jackie, ipinakita ng kanyang mukha ang kanyang pagkabigla, nagtataka kung may narinig ba siyang mali. Oo, ibibigay ko ito sa iyo. Kung hindi para sa iyo, natatakot ako na hindi ko makita ang araw bukas sa Rufus. Dapat mong panatilihin ito, sinabi ni Rufus habang ang iba ay nagpunta upang mangolekta ng pagnakawan. Well, hahawakan ko ito ngayon. Kapag aalis na tayo sa arena, tingnan natin kung ilan ang mga token. Pagkatapos, ipamahagi muli ito. Kung hindi man, mas maaga ako sa lahat. Natatakot ako na hindi maganda, di ba? Ngumiti si Jackie, nakaharap kay Rufus. Alam ni Jackie sa kanyang puso na magiging masaya siya kung ang damo ng espiritu ay ibinigay sa kanya, ngunit kung ang lahat ng mga token ay ibinigay sa kanya, sa oras na iyon, ang kanyang mga token lamang ay maraming beses na sa ibang mga master ng pamilya. Ito ay napakahirap ipaliwanag. Pagdating ng oras, kahit na ang pamilya ng Hunt ay walang katibayan, duda sila sa kanya. Haha, okay? Gayunpaman, kailangan mong mag-una, hindi mahalaga kung mayroon tayong mga token o hindi, sa oras na ito, dapat mong makuha ang unang lugar. Tumahimik si Rufus, pagkatapos ay sinabi, sa pamamagitan ng paraan, kapatid na si Jackie, na pagpasyahan kung ikaw ang magiging panganay kong kapatid sa hinaharap. Talagang hinahangaan kita. Ang katotohanan na maaari kang bumalik mula sa karaniwang mundo at linangin hanggang sa punto kung nasaan ka ngayon ay tiyak na hindi madali.
Mula ngayon, ako ang magiging iyong maliit na kapatid, at ikaw ang magiging aking kuya. Panipi. Ang ekspresyon ni Jackie ay medyo kakaiba, at siya ay nagpakumbaba, hindi iyon maganda, ngunit ikaw ay anak ng master ng pamilya ng Tudor, paano mo ako makikilala bilang panganay na kapatid? Hindi. Alam ko kung gaano karaming mga tao ang tumingin sa akin dahil bumalik ako mula sa karaniwang mundo. Tinitingnan nila ako bilang isang iligal na bata. Kung nakikilala mo ako bilang isang malaking kapatid, natatakot ako na matatawa ka. Panipi. Natawa. Sino ang nangahas na tumawa sa akin sa likuran ko? Papatayin ko sila. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.